Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang movie na The Call. Nagsimula ang kwento kay Jenny Bracken, isa sa mga operator ng 911 emergency service provider. Isang gabi, habang naghihintay ng field calls, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang nagngangalang Leah, isang 15 taong gulang na dalaga. Halata sa boses nito ang takot at pangamba. Sinabi nito na may lalaking nagpupumilit na pumasok sa kanyang bahay habang siya ay nag-iisa. Pinakalma ito ni Jenny habang kinukuha ang kanyang lokasyon. Ilang sandali pa ay nagpa-dispatch agad ito ng enforcer papunta sa kanyang bahay. Samantala, ang suspect naman sa mga sandaling yun ay nasa labas at puwersahang binasag ang salamin upang makapasok sa loob ng bahay. Pinayuhan naman agad ni Jenny si Leah na magtago sa kwarto, at sundin ang naisip nitong paraan. Ilang sandali pa ay nakapasok na ang suspect at umakyat ito sa itaas ng bahay habang hinahanap si Leah. Nahirapan siyang mahanap ang babae dahil sa dilim ng kwarto. Nagtago naman si Leah sa ilalim ng kama na pigil ang hininga, nang mapansin ng lalaki na nakabukas ang bintana at nakita sa ibaba ang tsinelas ni Leah. Mabilis itong lumabas ng kwarto. Samantala, nanginginig ang katawan ni Leah sa takot habang nasa ilalim ng kama. Inireport niya agad kay Jenny ang sitwasyon, na umalis na ng kwarto ang suspect at mananatili muna siyang tahimik sa ilalim ng kama habang hinihintay ang pagdating ng mga pulis. Habang nag-uusap ang dalawa, bigla namang naputol ang kanilang linya dahilan upang tawagan siya pabalik ni Jenny, na ikinagulat ni Leah. Nang mga sandaling yon, palabas na sana ng bahay ang suspect ngunit narinig nito ang tunog ng telepono ni Leah, kaya't muling umakyat ito sa taas. Nang maramdaman ni Leah na umakyat muli ang lalaki, lalo siyang nanginig sa takot at nakikiramdam na lang sa maaaring gawin nito sa kanya. Ilang sandali lang, narinig niya ang sigaw ni Leah, kasunod nito ang malakas na kalabog. Samantala, nakita na si Leah ng lalaki sa ilalim, hinila ito, at agad na kinuha ang telepono. Nakita ng lalaki na 911 ang kausap nito sa kabilang linya. Narinig niya ang pakiusap ni Jenny ngunit sinabi niya dito ang salitang tapos na. Kinabukasan, pagdating sa trabaho, halos kauupo pa lang ni Jenny nang magulat siya sa napanood na balita. Si Leah Templeton, natagpuan sa bakanteng lote na wala ng buhay. Nanghihina si Jenny nang malaman ito. Kung hindi niya tinawagan pabalik si Leah, malamang ito ay nakaligtas. Masyado siyang naapektuhan sa nangyari at sinisi ang sarili sa isang pagkakamali, kaya si Jenny ay pansamantalang umalis sa Field Calls Department. Makalipas ang kalahating taon, si Jenny ay naging trainer ng mga bagong pasok na operator sa field calls. Samantala, sa ibang eksena, makikitang nagmemeryenda ang magkaibigan na si Casey at Joy, nang may natanggap na text messages si Joy na importante at nagmamadaling umalis. Kaya naiwang mag-isa si Casey, at sa pagmamadali ay naiwan nito ang kanyang phone. Dahil hindi na makita ni Casey ang kaibigan, ibinulsa na lang niya ang phone at umalis na rin. Samantala, habang naglalakad sa parking area ng mall, isang lalaki ang biglang sumulpot. Inatake si Casey at puwersahang pinaamoy ng pampatulog. Nang magkamalay, nagulat siya dahil nasa loob na siya ng trunk. Wala siyang magawa, ngunit nag-isip pa rin siya ng paraan. Ginamit niya ang ibinulsa na cellphone, kaya nakatawag agad siya sa 911. Samantala sa field calls, habang tinuturuan ni Jenny ang mga baguhan, napansin niya ang isang baguhang operator na natataranta at nahihirapan sa klase ng tawag na natanggap nito. Dahil hindi nito makuha ang lokasyon ng tumawag at walang GPS ang gamit na phone nito, ang tawag na natanggap nito ay walang iba kundi kay Casey. Dahil baguhan pa ang babaeng operator at hindi pa sanay sa mga ganitong klase ng tawag, nakipagpalit agad si Jenny sa kanya, at siya ang kumausap kay Casey. Samantala, para mapalakas ang loob ni Casey, pinangakuan siya ni Jenny na hindi siya pababayaan, at tutulong ang taong bayan na mahanap siya, basta't makipagtulungan din siya. Dahil sa sinabi ni Casey, kaya sumang-ayon siya sa ipinapagawa nito sa kanya. Inalam agad ni Jenny ang kanyang lokasyon kung saan siya dinukot ng lalaki at ang kanyang pagkakakilanlan. Kasunod nito ay ang itsura ng lalaki at ang ginamit na sasakyan nito, kaya naitimbri agad sa nagpapatrolya ang sasakyan na ginamit ng lalaki na nasa freeway. Kung saan lulan si Casey, inutusan muli ni Jenny si Casey na sirain ang ilaw o tail light ng sasakyan. Nagkataon naman na nagpapatugtog ng malakas ang lalaki kaya hindi nito naririnig ang nangyayari. Sinamantala na ni Casey ang pagkakataon upang sirain ng tuluyan ang tail light ng sasakyan.
Agad na inilabas ni Casey ang kamay upang mapansin o makita ng mga nakasunod na sasakyan sa freeway. Inabisuhan kaagad ni Jenny ang mga kasamahan sa field calls na abangan ang mahalagang tawag sa makakita sa kamay ni Casey na kumakaway. Ilang saglit lang, may tumawag agad sa field calls. Ito ang kasunod na sasakyan nila Casey. Nang makuha ang plate number ng sasakyan, nalaman agad na nakaw ang plaka dahil hindi tugma sa klase ng ginamit na sasakyan. Ang sumunod naman na ginawa ng babae ay dinikitan ang sasakyan upang mamukha ng nagmamaneho, pero napansin agad siya ng lalaki, kaya bigla itong lumihis ng daan at mabilis na lumayo. Habang papalayo ang sasakyan, mas lalong nag-aalala si Casey sa kanyang kalagayan, pero patuloy pa rin siyang pinapakalma ni Jenny. Nakakita si Casey sa loob ng trunk ng mga pintura at isang screwdriver. Pinabuksan agad ito ni Jenny at pinabuhos sa butas. Pagkatapos, tinimbre muli ni Jenny sa nagpapatrolya sa itaas at sa ibaba na may ipinabuhos siyang puting pintura sa kalsada mula sa pulang sasakyan. Nang tumigil sa traffic light ang sasakyan, napansin ng kasunod na sasakyan ang nagkalat na puting pintura at ipinaalam agad sa lalaki na may nabuhos na pintura sa likod nito. Tumango lang ito na parang walang nangyari. Subalit, nagduda naman ang nagmalasakit na lalaki sa ikinikilos ng driver habang tinitingnan niya ito. Samantala, nagpipigil naman sa galit ang lalaki sa nalaman. Nang makita ang traffic light na go, mabilis na tumakbo ang sasakyan at huminto sa parking lot. Nang makita ang ibinuhos na pintura ni Casey, lalong nagalit ito. Naitago naman agad ni Casey ang cellphone bago nabuksan ng lalaki ang trunk ng sasakyan. Samantala, nang marinig ni Jenny si Casey na nagmamakaawa sa lalaki, pinatay niya agad ang linya. Nang bibigyan muli ng pampatulog si Casey, bigla namang dumating ang lalaking nagmagandang loob sa kanya sa freeway, kaya naibulsa agad ng lalaki ang gamot na pampatulog. Sinundan pala siya ng lalaki sa parking lot dahil gusto niyang malaman kung ano talaga ang problema ng sasakyan. Nagkunwari agad ang lalaki na inaayos lang ang nabuhos na pintura, habang sa mga sandaling iyon nakatutok sa mukha ni Casey ang screwdriver, kaya hindi ito makasigaw ng malakas dahil sa takot. Samantala, kahit na sinabi ng lalaki na inayos niya ang nabuhos na pintura, hindi pa rin mapalagay ang nagmagandang loob na lalaki sa mga ikinikilos niya, kaya pinindot agad nito ang emergency hotline 911 sa phone. Subalit, nahalata na siya ng lalaki kaya inunahan na siya nito at mabilis na hinampas ang bintana ng sasakyan. Kinuha ang cellphone at agad na sinira. Hinampas niya ito ng pala sa ulo kaya nawalan agad ito ng malay. Ngunit, ang naibulsang bote ng pampatulog ay nabasag kaya galit na galit ang lalaki. Samantala, nang makita ng mga nagpapatrolya sa parking lot ang ginamit na sasakyan, wala na silang naabutan dito at wala na rin ang itim na sasakyan. Muling nakausap ni Casey si Jenny. Sinabi niyang kasama na niya ang may-ari ng itim na sasakyan sa loob ng trunk kaya nalaman agad ni Jenny na nagpalit na ng sasakyan ang lalaki. Nang magkamalay na ang may-ari ng itim na sasakyan, agad siyang tinuluyan ng lalaki dahil sa sobrang ingay nito habang katabi si Casey. Sa parking lot naman, walang makuha kahit isang fingerprint ng lalaki sa ginamit na sasakyan, pero sa nabasag na bote, walang kawala ang pagkakakilanlan nito. Habang nasa loob ng trunk, muling inutusan ni Jenny si Casey na kunin ang wallet ng namatay na lalaki, kaya nalaman agad nila ang pangalan nito pati na ang kanyang sasakyan. Ngunit sa mga oras na yun, papalayo na sa lungsod ang itim na sasakyan. Ilang sandali pa, napansin ng lalaki na kaunti na lamang ang gas nito kaya nagdesisyon ito na magpakarga ng gas sa isang malapit na gas station. Habang kinakargahan ng gas ang sasakyan, nakakita naman si Casey ng butas sa likod ng upuan. Ngunit hindi siya magkasya dahil masikip kaya sumigaw na lang siya at humingi ng tulong sa matandang lalaki. Nang marinig at nakita ng matandang lalaki ang kalagayan ni Casey, tutulong sana ito pero pinaliguan agad siya ng gas ng lalaki at hinagis ang lighter dito. Sa sobrang galit ng lalaki kay Casey, sinuntok niya ito hanggang sa makatulog. Sa ibang eksena, balik sa parking lot, nalaman na ang buong pagkatao ng lalaki. Michael ang pangalan nito. Nakuha ang kanyang fingerprint sa nabasag na bote ng pampatulog. Agad namang pinuntahan ng mga awtoridad ang bahay ng sospek at naabutan dito ang kanyang pamilya. Nabigla ang asawa nito at walang kaalam-alam sa masamang gawain ng lalaki. Ang sospek naman ay nakarating na sa kanyang destinasyon. Nang buhati niya si Casey, nakapa niya sa bulsa nito ang isang cellphone. Kaya nalaman agad niya na konektado ito sa 911 emergency hotline. Nakiusap agad si Jenny sa sospek na wag saktan si Casey, ngunit, mas lalo siyang nagulat nang marinig ang sagot nito na tapos na.
Bigla niyang naalala ang masamang nangyari kay Leah Templeton kalahating taon na ang nakalilipas. Tandang-tanda niya ang huling sinabi ng lalaking pumaslang dito at hindi niya iyon makakalimutan. At sa pagkakataong iyon, alam niya na ang lalaking may hawak kay Casey ay siya rin ang lalaking pumaslang kay Leah dahil sa huling sinabi nitong salita. Samantala, lumipat ang eksena sa bahay ng sospek, dahil ayaw magsalita ng asawa, hindi pa rin nakaligtas ang sospek dahil sa plate number ng nakaparadang sasakyan, kaya pinuntahan agad ng kapulisan ang lugar na pag-aari din ng mag-asawa, pero wala silang naabutan kahit isa at wala din sa area ang ginamit na itim na sasakyan. Bago sila umalis naglagay pa ng checkpoint sa labas pero wala talaga, kaya umalis din ang mga kapulisan. Samantala, habang nasa field calls paulit-ulit na pinapakinggan ni Jenny ang mga nakarecord na tawag mula sa cellphone na gamit ni Casey pati na ang mga may ingay na bagay sa paligid ay hindi niya pinakawalan, at ang pinakahuling ingay na binigyan niya ng pansin ay ang tunog mula sa tubo o pipe na paulit-ulit na tinatamaan ng matigas na bagay. Dahil hindi mapalagay sa mga nangyayari at sa pangako niya kay Casey na hindi niya ito pababayaan, imbes na umuwi, pinuntahan niya ang lugar na ni-raid ng mga kapulisan. Nakasalubong niya ang mga ito na pauwi na. Nakarating siya sa lumang bahay ng sospek at nakita ni Jenny sa lumang larawan kung gaano kamahal ng lalaki ang pumanaw na kapatid nito dahil sa sakit na leukemia. Pagkalabas ng bahay, habang tinitingnan ang paligid, narinig niya muli ang tunog mula sa tubo o pipe na tinatamaan ng matigas na bagay, kaya pinuntahan niya ito at nakita ang flagpole na laging nababangga ng maliit na bakal dahil sa lakas ng hangin. Habang nagmamasid sa paligid, naapakan niya ang sinirang cellphone na gamit ni Casey, pagkatapos ay nakita niya dito ang isang pintuan o trapdoor pababa sa ilalim ng lupa. Tatawag na sana siya sa mga kasamahan, ngunit, aksidenteng nalaglag ang cellphone niya kaya napilitan siyang bumaba para makuha ito. Pagbaba niya dito, namangha siya sa nakita kaya pinasok niya at nakita ang suspect sa loob ng kwarto. Kaya pala hindi ito makita dahil sa ilalim ng lupa ito nagtatago. Biglang lumabas ang suspect at agad na nagtago si Jenny sa isa pang kwarto, ngunit, nagulat siya sa kanyang nakita. Obsessed ito sa mga buhok ng babae na tulad sa kanyang kapatid. Hindi ito tumitigil hanggat hindi nakakahanap ng blonde hair na tulad sa kanyang kapatid. Dito makikita na may sakit sa pag-iisip ang suspect. Nagkataon lang na si Casey ang napili niya dahil blonde hair ito. Daig pa ng lalaki ang isang espesyalista dahil hindi lang buhok ang kinukuha, sinasama pa nito pati ang anit ng biktima. O teka kaibigan, nasa exciting part na tayo. Baka naman pwedeng palike naman ng video ito. At kung bago ka naman sa ating channel, ay pasubscribe na rin. Enjoy watching, maraming salamat. Samantala, si Jenny naman ay kumukuha ng tiyempo upang umatake sa lalaki. Nang makakita ng pagkakataon, pinalo niya ito sa ulo gamit ang ulo ng isang mannequin, pero nakabangon agad ang suspect at sinubsob si Jenny sa tubig. Si Casey naman ang mga sandaling iyon ay nakawala sa pagkakatali at binawian din ng suspect sa pamamagitan ng mahabang hiwa sa mukha. Kaya sinamantala ng dalawa na makatakbo palabas, hinabol pa sila ng lalaki, ngunit si Casey ay nasa likod lang niya. Kaya sinaksak niya ito at pagkatapos ay tinulak siya ni Jenny pabalik sa butas. Nagawa pa ng lalaki na kumapit ngunit isang malakas na sipa sa mukha ang muling binigay ni Casey, dahilan upang ito ay bumagsak sa ilalim. Tatawag na sana si Jenny sa mga kasamahan, pero pinigilan siya ni Casey. Isang malalim na dahilan ang kanyang nahulaan. Paggising ng suspect, siya naman ngayon ang nakatali sa upuan. Pagkatapos ay buhay siyang iniwanan ng dalawa. Ibinalik ni Jenny sa kanya ang madalas na linya nitong, "It's already done" o tapos na. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.